Okay, so let's begin our LBS for today. Brother June, Sa opening ngalan ng prayer. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagpupuri at nagpapasalamat kami, Ama, dahil naayos na naman po ang aming schedule para makinig sa iyong salita. Yes, Lord. Patuloy po namin tinataas ang aming sarili sa iyo, Ama. Gabayan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Liwanagan niyo po sa pamamagitan po ng aming isip at puso na maunawaan ang itinuturo niyo sa amin. Patuloy rin po namin itinataas ang buong session na ito. Kasama na rin po yung mga kapatid namin na nagpupumilit rin po at gumagawa ng paraan para makasama po namin ngayong gabing ito. Ang aming pong samot dalangin sa inyo, Panginoon, ay iniaalay namin sa pamamagitan rin po ng intersesyon ng aming mahal na ina, si Mama Mary. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Parang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. magpasawalang hanggan. Siya na. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Gabi po. Ngayong gabi. So, pakinggan natin ang mabuting balita, Brother Sunny. Okay. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 30, fifth Sunday in Ordinary Time. Mula sa Mula sa sinaguga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, tinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri Panginoon. ka namin, Panginoon. Yesu Cristo. Thank you, Brother Sunny. Okay, so umpisa natin ang ating paghimay-himay ng mga salita. Okay, umpisa natin kay Brother Tonying. Opo. Sa talata 29, mula saan at saan nagtungo si Jesus at kanyang mga alagad? Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Thank you, Brother Tonying. Brother Alex, sa talata 30, sino ang naratnan nilang nakahiga
at bakit na pinaalam kay Jesus? Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Thank you, Brother Alex. Ito po. Brother Jerome. Pwede mas Brother Jerome? Hindi pa. Yan, sumasaludo lang. So Brother, balik tayo kay Brother June. Pwede na daw sa Brother Jerome. Pwede na. Pwede na. So, Pero nakamute siya. Yun. okay, Brother so Brother Jerome. Talata 31. Ano ang ginawa ni Jesus sa babae at anong nangyari sa babae? Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Ganda. Thank you, ng Brother ginawa ni Jerome. Jesus. Brother June, sa susunod na talata 32 at 33. Sa pagsapit ng gabi, sino-sino ang dinala kay Jesus at taga saan sila? Nung pagsapit ng gabi at pagkalubog na po ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at yung mga sinapian ng demonyo. Kasama na rin po ang mga politiko na nais ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. No? Sinapian din po sila ng fentanyl. No? At kasama rin po yung lahat ng taga roon na nagkatipon-tipon sa harap ng bahay ni Simon Pedro. Thank you, Brother June. All-encompassing yun, ha? Ano po? All-encompassing, pati buong sabi niyo Pilipinas. po kasi tatlo. Oo, kasi yung po sa libro ko lang po yun, kaya nais ko pong ipaliwanag din sa inyo. Kasi po yung aking aklat na ginagamit, na-update po ito eh. Lalo na po pagka dumadami ang gunggong sa ating bansa, na-update po yan ng mga balita. Okay. Automatic ba? Automatic? Opo. Okay, so ngayon, Brother Sunny, Yes. sa talata 34, ano ang ginawa ni Jesus sa mga may karamdaman at sa mga demonyong umaalipin sa mga tao? Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas niya ang mga demonyo. Hindi niya inayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Thank you, Brother Sunny. Susunod sa na talata, Brother Alex, Okay. talata 35. Ako muna. Ikaw ba? O sige, Brother Tonying. Walang sequence ko. Brother Tonying na lang. Yung maapila. Oh, sabi na eh. 35. Mabawasan ng grasya eh. Anong ginawa ni Jesus nang sumunod na madaling araw? At anong araw yun? Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Amen. At sa palagay mo, anong araw yun? Brother Tonying? Kinabukasan, dahil natulog sila dun eh. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules? Tingin ko, bisperas na New Year, ng Chinese New Year yun, nung ginawa niya. Parang linggo, no? Kasi Sabado sila nagpunta sa sinagoga, di ba? Sabat yung Sabado. yung nagpagaling siya eh. Nagpagaling siya. Yes. Sabado. Kaya linggo na yan. So, siguro, indirectly, parang pagpapahiwatig ito ng liturhiya ng simbahan na nag-uumpisa sa araw ng linggo at sa madaling araw.
Parang kinagawian na ni Jesus. Yun. So sa susunod na talata 36 hanggang 37, Brother Alex? Wala po yata ang 37. Meron, brother. Meron ba? Hanggang 30 siya, ma. 36 ayun, hanggang ayun. 37. Opo. Sorry po. Yeah. Ang tanong, sinong humanap kay Jesus at anong sinabi sa kanya nung matagpuan siya? Okay. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya, ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Nasanay kasi nagpagaling eh. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Brother Jerome, sa Kabanata 38, ano ang sinabi ni Jesus sa kanilang sa mga naghahanap sa kanya? Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Thank you, Brother Jerome. Sino bang next? Brother Sunny. June. Brother June. June. Okay, Brother June. Talata 39. Ano ang ginawa ni Jesus at saan siya nagpunta? Ang ginawa ni Jesus ay nilibot niya ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng demonyo. Kasama na rin po ulit yung mga demonyo na sinagago na nais rin pong palayasin ang Mindanao sa bansa ng Pilipinas. Gumagamit ng fentanyl ba? Sana sila na lang ang lumaya sa Pilipinas, ano? Mabuti pa, no? Para magkaroon ng katahimikan. And then also, ito sanang binabasa natin, included sila doon sa pinalalayas ng mga demonyo. Kailangan yun. Oo, dapat naman. Dapat talaga. Okay, so tuloy tayo sa mga keywords sa ating pagbasa. Share screen. Nasaan na yun? Doon ako sa yung binasa ko kanina. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Parang yung gesture na yun, yung compassion niya, tapos yung kamay na hinawakan pataas. Bangon. Okay. Para pag gumaling. Okay. Tapos yung grasya na na-receive nga. Pag na-receive mo yung grasya, magse-serve na yung yung naka-receive ng grasya. Nag-serve kay Lord. Paano ba maglingkod? Paano po natin gagawin? Maglingkod ang mga pinagaling? Compassion ni Lord at service natin sa grace na binigay ni Lord. Pwede pong magtanong. Pwede, Brother Tonying. Opo. Si Simon at si Andres ay doon nakatira sa bahay ng biyanan ni Simon. At may asawa ba si Simon? Meron po. May biyanan Oo, siya. kaya may biyanan siya. Mother-in-law. Okay. Pati si Andres doon din nakatira. Magkapatid siya. Alam niyo ba kung anong pangalan ng asawa ni Simon? Yun nga, tanong ko. Ano? Garfunkel. Simon and Garfunkel. Yan ba yung doon sa The Chosen? Hindi ko na panood yung part Singer na yun. pala yan. Hindi, Miriam. Ang pangalan ng asawa Miriam ni ba? Miriam. Depensor. Saka yung bahay ni Simon, na-preserve yun. Kaya sa Israel,
nagtayo sila ng templo, hindi nila tinayo doon mismo sa lugar. Tinaas nila. Tinaas nila at yung templo na yun, yung simbahan na yun, meron siyang all glass para makita mo sa baba Yung yung bahay. tahanan ni Simon Pedro. Nice. Ang galing. Ganda ng pagkagawa ng bahay na yun. Salamat. Okay. Pagpapagaling at pangangaral. Ano pa? Pagpapagaling daw, sabi ni Brother Sunny. At pangangaral. Pangangaral. At pagpapaalis ng masamang espiritu. At Sa Mindanao. At pagpapaalis Alis ng ng masamang mga espiritu na nais ihiwalay ang Mindanao. Kailangan din po kailangan din po yata yung tawag dito, pananalangin. Correct. Kasi si Jesus, bagamat Diyos siya, tao rin siya, nalolobat din pala siya, no? Opo. Pero bago siya mangaral at magpagaling, Usually, bago niya pinili yung 12 niyang alagad. papansinin po natin tuwing merong yung parang pinaka-importante na na gagawin siya, lagi siyang nananalangin. Parang bago niya gagawin, mananalangin muna siya. Kaya bago nga natin matanggap yung ID, kailangan magdasal tayo. Panalangin natin na magawa na. Hari nawa. Ibig sabihin, connected siya palagi sa Diyos Ama. Opo, yun. Para connect. So, lagay natin yun dito. Connect, gano'n. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Jerome kanina nung hinawakan ni Jesus, yung nanay ni Peter. Bihirang-bihira sa mga lalaki, lalo na isang maestro na hawakan ng kamay ng babae. Yung sinasabi ni Jerome na ginawa ni Jesus is a sign of humility. And compassion, of course. Symbolism yun Humility? Paano ba natin sa humility? Kasi pagpapakumbaba. Maestro siya, tsaka Hudyo siya. Hindi sa kanila ina-advise na humawak. Kasi tandaan natin, yung nanay ni Pedro may sakit. Opo. At yung araw na yon, Sabat. Yes. Ang may sakit kasama sa impure, hindi pure na yung hindi malinis. Pero hinawakan siya ni Jesus. Dagdag ako dito. Is it also showing respect? Kasi nga mother-in-law niya. Parang nagrespeto rin siya. Sa nanay ni Pedro. At saka maraming pagkakataon na hinihipo talaga ni Jesus yung mga may sakit, pati ketongin niya, hinihipo niya. Sabi dito, the Greek verb egerio is best translated as it is in the resurrection accounts of Mark 14:28 as raised her up. Yun. It is possible that the early church viewed this event as a foreshadowing of the eschatological resurrection wrought in mankind through Christ's death and resurrection. Okay. Kasi raise her up. Inano na siya, iniupo ba siya? Parang gano'n, di ba? Yung pagkakas niya, iniupo siya. Siguro lahat naman ng pinagaling niya, may pagsipo siya eh. Maliban lang dun sa isa nung yung faith, iba yung yung babae. Yung salita lang niya. Centurion lang yan. Anak ng centurion. Yun lang naman. Hemorrhage, hinawakan lang yung kanyang hinawakan lang siya. At is faith. Yung faith ang yung babaeng 12 taon na pa, hinipo niya rin yun. Kaya nabuhay. Talita dakrok, ba yan? Talita kum. Oo, hinipo niya rin yun. Kahit patay. Kay Jairus naman. Na-specified lang siguro. Kaya pag may gathering, iniiwas ko rin makipagkamayan dahil parang nade-drain ako eh.
Sabi ko, sino yung umipol sa akin? Parang Ganon? na-drain ako. Ano, sa opposite, Oo. Hindi ka na charge? Hindi, para nababawasan ako. Ano. Hindi ka naman napapaihi. Ito yung ano, no? Hindi na- Itong gospel po talks about also para yung mission. Kasi di ba yung mission niya spread the Hindi lang sa Opo. particular area, kundi Opo. kasi tama. So, paano po natin ilalagay yun? Diyan Yung naman yung mission. sinabi ni pagpapangaral, di ba? Okay na yun? Pwedeng preach ilagay. the gospel everywhere. Okay. At Papangaral or Pangangaral. preaching pangangaral. the kingdom of God. Magpapagaling, pangangaral. Ay, ano nangyari? Pangangaral. Keyword dyan eh. Yan yung keyword eh. Preaching eh. Yeah, pangangaral. Okay na siguro yun. Pwede natin idagdag. Sige So, po. in summary, ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin sa mga ginawa ni Jesus. Pero summary na yun. Ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin. Always naman. Sa mga gawa. Na-recognize mo. Na-recognize niya. Okay. Hinahanap si Jesus ng mga tao. Yung hinahanap siya, di ba? Oo, hinahanap siya. Okay. Okay na yan? Teka, sandali po, lagay natin yung hinahanap. Importante rin yun. Hinahanap kita. Hinahanap kita Manila. ng mga tao si Jesus. Oh, Jesus, hinahanap. First reading. Mapapansin din first natin reading. na bago tayo pumunta sa first reading, Ano po? si Jesus pala, meron siyang core group din. Yeah. Mr. Inner circle. Karamihan ng mga lakad niya, kasama niya si Pedro, Santiago, si Juan. yung sons At ni si Jaime. Zebedeo, di ba? Lagi siyang may Yes. core group. Parang tayo din. May core group tayo. Di ba? Tayo rin ang nag-ano sa LBS eh. Parang Di ba? ganun na nga. Minsan, pag wala si Brother Sunny, di ba? Pero Ito na namimiss po. natin. Ha? Sige, Brother Rector, tuloy na tayo. Hindi, idadagdag ko yung Brother John. Parang yun ang inner circle niya, di ba? Inner circle. Yung call group. Tama po. Yan. Diba, kahit Okay. dun sa Transfiguration, di ba? Hmm. Sila rin eh. Sila rin. Yeah. Agony in the garden. Alam niya, naalala ko lang, bago adlib lang ako, si Kuya Frank, sinama namin sa tree planting namin sa Oikos dati. So bago kami umalis, sabi, Kuya Frank, pray over mo naman yung lupain. So pray over niya. Pagkatapos siya pray over, katabi ko sabi ko, Kuya, gusto niyo, ang ganda kasi ng tanawin dito. Dito na lang tayo. Magtatayo po ako ng tolda, isa sa inyo, isa sa akin, isa kay Kuya Lachi. Tawa ng tawa si Kuya Frank. Parang Transfiguration. Ganda-ganda ng lugar sa Biga. Biga ba? Core group ka pala, Brother Jun eh. Isa pa. Tree planting. Tree planting yan. Isa Nabuhay, pa. nabuhay yung mga puno doon. Lakas talaga ni Kuya Frank. Galing. Ano nangyari sa mga puno? Tinanim nyo? Yung nga kasi karamihan ng mga tree planting, hindi umuusbong, namamatay. Pero nung binalikan namin, after 3 months yata, bumalik kami. Umusbong yung mga halaman. Siguro ngayon malalaki na. Opo, malalaki na. Pero yung mga tiwaling malamang pinagpuputol na naman yun. Sigurado. Para gawin toothpick tsaka chopstick ba? Ano po, mabasahin ko na po ba? Job. First reading na Okay, po. pakinggan natin ang first reading. Brother Alex.
Ang unang pagbasa ayon sa aklat ni Job. Ang buhay ng tao'y punong-puno ng pagod, tulad ng awal at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lilim. Tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan. At tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga, di mapanatag sa higaan, hanggang umaga'y balisa. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napaka-positive naman ng ni Brad. Brother Alex, Napaka-ano, no? Kasi hinaing niya to eh. Brother Alex, Opo. ba't hindi mo binasa yung 8 and 9? Sabi wala eh. 1, 2, Ay, yung 5 and 7 pala. 7 eh. 5 and 6. 6, 7 lang, di ba? 5 Wala sa lang ang reading wala. yun eh. 1, 4 Five. tapos 6 to 7. Five Opo. lang. Yung 5 lang wala. 7. Oo nga. Ang tanong ko, Line bakit hindi pinabasa yun? Ay, hindi ko po alam kasi hindi ko nabasa yung 5. Sorry po. Sorry po. Ano siya? Yung Utos ng Basahin mo. simbahan yun eh. sakit, Yung mga sakit ng yung mga katawan. pumili ng mga basahin mo, liturgical basahin readings, mo. sila ang nagbigay niyan. Basahin mo nga para malaman natin bakit ayaw ipabasa. Inuod ang katawan. Sige. Yun! Hindi magandang pakinggan. Ay, ganun. Inuod eh. Nakakadiri. Nagkaroon siya ng sakit. Oh, di ba may mga boils siya and everything? Mm. Ayun yun. Okay. Wow, Kaya sarap. hindi na pinabasa. Parang ulam So, pala yun. Himay-himayin natin. At sandali po. Parang parang hindi na inad doon kasi masyado ng masyado ng down, masyado ng mega. Tapos lalagyan mo pa ng kaya hindi na siguro sinapa. Kasi baka doon sa loob ng simbahan may kumakain. Ay, bawal po kumain sa loob ng simbahan. Yun na nga Dahil eh. sa Baka may benta. kumakain tapos babasahin mo yun. Hindi madidiri yun. Bakit Hostya ang bakit marami kakainin nang natin. umiinom ng tubig? Ano? Umiinom ng tubig sa loob ng simbahan. Hindi sila nagpa-fasting. Walang walang Pwede naman yata. Yeah. Mainom ako eh. Actually, Basta hindi naman. lang tumiinom ng tubig, kumakain pa eh. Actually, yung pari, pagkatapos ng umiinom ng tubig. Pagkatapos ng mag-homily. Oo, napansin ko. Oo. Kasi, Meron din. bakit kaya umiinom yung, sige. Kasi siguro na parts yung dahil, Ako, nainom ako kasi lector ako bago ako magsalita doon na. May Natutuyuan ako ng ng Natutuyuan. laway eh. Opo. Sabing ganon. Siguro naman kung tubig, okay lang. Wag lang sigurong solid food. Kasi yung Sa solid akin, mompo eh. Mompo ang iniinom ko. ay sosyal. Parang sinasabayan ko yung pare. Mompo. Alam mo nung sakristan pa ako doon pagka nasa sakristi ako. Tumitikim kami. Uy, patikim naman dyan. Sorry po. Ano, grape wine? Yung mompo po. Isang beses nagiinuman kami ng barkada. Tapos dumaan yung pari namin. Sabi, may naiinom pa ba kayo dyan? Ubus na nga, padre. Binigyan kami mompo. Okay, Brother Hector. Okay, himay-himay natin. Magmompo ka na. So, Brother Pagkamalan ka yung babae. Brother Tonying, Opo. sa talata 1 at 2, paano hinalintulad ni Job ang buhay niya? Sabi ni Job, ang buhay ng tao sagana sa hirap. Batbat
ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Okay, thank you, Brother Tonying. Brother June, Po. ano naman sa talata 3, paano tinignan ni Job ang kanyang buhay sa pagdaan ng panahon at anong nasa loob niya tuwing sasapit ang gabi? Ang pananaw po ni Job ay yung buhay po niya, ang kahulugan po, ay parang wala ng kahulugan sa paglipas ng bawat buwan. At tuwing sasapit ang gabi, nagdadalamhati po siya. Okay, thank you, Brother June. Brother Sunny, sa susunod na talata 4, no? Ika-4. Ano ang tingin niya sa paglipas ng gabi hanggang sa umaga? Ano ang dinaramdam niya? Ito si Job. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa igaan at palaging balisa. Thank you, Brother Sunny. Brother Jerome, sa susunod naman na talata 6, paano niya hinalintulad ang mga araw na lumipas sa buhay niya? Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa. Kay bilis umikot parang sa makina. Ba? May makina na noon? High-tech na. Hindi, mga kahoy lang siguro. Yung Mga simple siguro. Simple machine. Simple machine. Kahoy-kahoy lang. Okay, so Brad, balik tayo kay Brother Alex. Sa susunod na talata, 7, sa kanyang kawalan ng pag-asa sa kalagayan niya, ano na lang ang inaasahan ni Job? Alalahanin ninyo ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Thank you, Brother Alex. Para nawalan siya ng pag-asa, So, keywords natin. Dito pala talaga na hinango yung yung definition ng what is yung trabaho, job. Sa pangalan niya. Oo. Oo nga, Ano kaya yung coincidence or? Hindi, joke lang ni Jerome yun. Ito talaga yung na-fulfill mo sa totoong trabaho Yung, di ba? Yung dinidescribe ni Job na parang naghahantay lang ng walang sahod lang, nagpipil. Para ka talagang nagpapagod ka lang para kang kawal. Pilit na pinilingkod. So yun. Slave ka. Corporate slave nga, di ba? So, iba. Tama. Okay, so anong mga kuha natin? Keywords. Buhay, ba't man ang pasakit? Buhay ng tao. Buhay ng nagtatrabaho. By the way, itong book na to is part of wisdom books, Tapos yung Satanas dito ay hindi pa yung devil na pagkakaalam natin, Parang gano'n. Yung commentary doon sa isang Bible, sabi niya na yung Satanas na highlighted dito, na tinawag na Satanas, na hindi ba nakipag-deal si God kay Satanas, tapos binigyan ng pagdurusa si Job dahil parang privilege siya, dahil maganda ang buhay niya, dahil parang set aside siya ni Lord na inalagaan niya. Pero tanggalin mo yan, sabi ni Satanas. Pero itong Satanas na to is different from the devil, which na alam natin ngayon, di ba? Kasi sabi niya, kasi ang devil na ito ay part ng
sa time na sinulat itong book na ito ay hindi pa ganoon ang pagkakaalam nila sa devil as we know him now eh. Kasi sabihin, nakikipag-deal pa si Lord kay Satanas eh. Pwede ba yung ganoon? Eh, they're parang divergent na ngayon ang kuan eh, di ba? Ang Satanas at si Lord. They don't agree on anything eh. So bakit nakikipag-deal si Lord kay Satanas? Pinagmamalaki niya si Job. Ngayon sabi ni Satanas, tanggalin mo lahat yung mga benefits niya, tingnan natin kung maging tapat pa siya. So yun yung commentary yung isang Bible na nabasa ko na itong Satanas na ito ay iba sa Satanas na pagkakaalam natin ngayon because at that time of the writing of the book noon. Comment po, Brother June. Di ko ano yan, pero kailangan siguro isang guni natin sa isang taong may dalubhasa tungkol kay Satanas. Brother Tunying, anong pananaw mo? Nag-iisip pa. Ano connection niya sa gospel? Ito Yeah, ano. ano ang magandang tanong? Kasi di ba, Ang connection niya sa gospel. maraming dalamhati ang tao. Yun. Pero dahil may sakit, di ba? May Mhm. ketong, may nasasapian sila ng demonyo. Pero nandyan si Jesus at siya nagpagaling sa kanila lahat. Si Job din, nananampalataya na despite ng kanyang kahirapan sa buhay, nananalig pa rin siya sa Diyos na hindi siya pababayaan. Nasa Old Testament lang kasi yun, pero sa New Testament, si Jesus ang kasagutan. Ito kasi more on kasi pessimistic yung tone ng dating dito although it's coming from his suffering Opo. physical and psychological pain. So in a way he is also actually preaching So preaching although is human yung True to life buhay ng experience on life. suffering, Oo. Ng isang human being. At sa agaw na po naman ni Gavin, tumaling din siya, mas mano pa yung buhay niya, no? Sa uling Job 2. Naging faithful siya kaya ganoon. Tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya dito kasi Pang- life is unfair Parang ganun ang dating. Life is unfair. We shall not see happiness again. Opo. Pero kasi ano to ano yun natin pa, kumbaga, ang tono kasi is bilang tao, di ba? Yung may pagdaramdam nga dahil dun sa nararanasan niya. Tama po ba? Kaya lang parang Yes. hindi Tama. siya, wala siyang something positive Puro ano lang talaga, hinaing lang talaga yung sinabi dito. Puro, Parang kawalan ng pag-asa. Parang Opo. pessimistic siya sa buhay niya. Oo, na. Parang Talagang ganun, malupit ang mundo. Hindi po. Sa English po, dito kasi sa title sa Tagalog, nakalagay dito, nagreklamo si Job. Pero sa English, pakitignan niya kung ano ang title niyan sa English. Nakalagay lamentation, di ba? Lamentation. Yun nga po, yung paghihinagpis niya. Okay. Ang lamentation, iba sa reklamo. Ang lamentation, parang sinasabi niya lang na ganito talaga, malungkot talaga ang buhay ng tao. Ayun. Hindi naman siya talaga nagre-reklamo sa Diyos. Nung sa una pa lang mga kabanata diba, talagang faithful siya sa Diyos kahit na anong gawin sa kanya nung... Ito, reklamo ni Job sa mga kaibigan niya. Hindi kay God.
Yun nga po yung sinasabi ni Brother Jerome, if you agree po. Ako, I agree. Yung parang in a way, parang pangangaral niya nga tungkol sa buhay. Kasi pagpapatotoo niya sa kanyang nararanasan at that time. Correct. Oo. Dahil Kasi niya eh. itong verse 7, para bang nananawagan siya na, di ba, o Diyos, alalahanin mo ang buhay ko, di ba? Para bang kayo na pong bahala, parang gano'n, di ba? Parang tinatawagan niya ang Diyos dito dahil medyo siguro hindi na niya kaya. Sa akin pong pananaw, ang tingin ko, parang sinasabi lang na yung, alam niyo, yung life is fleeting. Parang, alam mo yung buhay, kasi ang sabi niya dito, alalahanin niyo, ang buhay ko isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakita ng kabutihan. Kumbaga, lahat naman ng tao lahat tayo dadaan doon sa lahat tayo ay mamamatay. Parang pinapakita lang yung yung mortality ng tao. Yung ganun. Pwede mag-comment Yung din. reality. Sige po, go ahead po. Kasi ang Job is about explanation of suffering eh. Apo. Kasi ang suffering kasi sa paniniwala ng mga Hudyo ay yung mga makasalanan. Pag sila ay makasalanan, darating yung mga kanyang maranasan nila yung mga sakit, ganyan. Ngunit si Job ay walang kumbaga innocent siya, hindi niya alam kung saan galing yung kasalanan niya na parang mag-suffer siya ng ganun na Inisin ng mga kaibigan. Parang karumal-dumal ng paghihirap na kaya tinatalakay ng mga kasamahan ni Job kung talagang innocent siya, pero sa nararamdaman niya ngayon ay parang it appears na meron siyang kasalanan na hindi niya tinatanggap. Pero alam ni Job na wagas ang isip niya at hindi niya deserve yung ganito. Ganun. So now he has to deal with it at ganun ang pagdaramdam niya. Dahil walang explanation. Yun. So paano natin i-connect to ngayon? Yun nga, preaching. Kasi nag-preach naman si Jesus that the kingdom is here. Ito, Job is also preaching here about life, buhay ng tao. Buhay niya. Okay. Yes. Ano ko, highlight na lang po. Okay lang po ba sa inyo ang ginagawa? Para second reading. Para bang mo yung gospel ang sabi niya. Patutuhanan ni Job ang buhay nangyari sa buhay niya. Preaching. Pwede. Agree. Although sinabi rin ng Diyos, 'di ba, nasaan ka noong ano ba 'yon, ginawa ko itong mga di ba? Parang may ganun yatang nung yes. Job ay reklamo, lamentation, basta ayun, sinabihan siya, nasaan ka nung ginawa ko itong mga nasaan ba? Parang inaano siya ni Lord na. Kasi ang gustong sabihin ni Lord na hindi kayang i-comprehend ni Job yung pag-iisip ni Lord kasi ibang level ang isip niya na parang kumbaga earthly, pero si Lord is infinite, so hindi niya magagrasp kung ano talaga yung pag-iisip ni Lord. Hindi niya kasi alam yung meaning ng suffering ni Job. Bakit man nangyayari sa kanya ito? Ano yung ang gustong ni Lord, ng Panginoon? Ano yung mensahe? Wala, di ba? Kaya yun ang theme nitong Job. Kaya nandiyan yung Job to explain suffering. Yun. So, tuloy lang tayo sa next reading. Okay na po sa inyo. Okay. Sige po, stop sharing. Okay. Second reading. Brother Tonying. Opo. Ang ating ikalawang pagbasa ay hango po sa unang Korinto, Kabanata 9, mga talata 16 hanggang 19. Unang sulat ni Apostol San Pablo. Opo.
Hanapin ko muna 11 kasi nasa gitna eh. 16. Ayun po. So, ang pagbasa po sa ikalawang pagbasa ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanata 9, talata 16 hanggang sa 23. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkulin iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. 22. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay, thanks. Thank you, Brother Tonying. Walang ano man. So, punta tayo sa paghimay-himay sa talata 16. Brother June, sa talata 16, ano ang pananaw ni Pablo tungkol sa pangangaral niya ng magandang balita? Ang pananaw po ni San Pablo sa pangangaral ay hindi niya dapat ipagmalaki kasi yun daw ay tungkulin na inaatang sa kanya. Pag ginawa niya yun, malamang susumpain siya kung hindi niya ipangaral ang mabuting o ang magandang balita. Thank you, Brother June. Susunod na kabanata, Brother Sonny, number 17. Bakit ginagawa ni Pablo ang pangangaral na ito? Kusang loob ba ang kanyang ginagawa at mayroon ba siyang inaasahang kabayaran? Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Thank you, Brother Sonny. Brother Jerome, sa susunod na talata, 18. Ano ang inaasahang kabayaran ni Pablo sa kanyang ginagawang pangangaral ng magandang balita? Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang
tagapangaral. Free lang. Thank you, Brother Jerome. Brother Alex, susunod na kabanata, Kabanata 11. Ano ang tanging dahilan ni Pablo sa ginagawa niyang pagpapaalipin? Kaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Sa susunod na kabanata, Brother, balik tayo kay Brother Tonying. Ano ang tanging dahilan ni Pablo sa ginagawa niyang pagpapaalipin? Talata 11. Ay, tapos na po yung 11. Tapos na ba yan? Apo. Sa talata 22. 22 na po. 22. Ano ang pamamaraan ni Pablo upang makahikayat ng mas marami para kay Jesus? Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakikibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Thank you, Brother Tunying. Brother Jude, yung huling talata 23. Ano pa ang nais mangyari ni Pablo sa pangangaral niya? Sabi po ni San Pablo, ginagawa po niya ito alang-alang sa magandang balita para mabahagi niya sa mga pagpapala nito. Thank you, Brother June. Siguro pwede rin natin idagdag para relevant din talata 24. Brother Sonny. Sa talata 24, saan hinalitulad ni Pablo ang pagsisigasig niya sa kanyang ginagawa? Talata 24. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Bakit may Thank you, Brother Sunny. Yung ano po siguro yung microphone nyo, Brother Tonying, natatakpan nyo nung inyong binabasa. Kaya po nag-iingay. Yan. Kaya ba yun? Apo. Siya po yung nag-highlight. Yung sinasabing nagpipidback? Hindi ko. Apo. Merong ayo. Okay na po. May nangangamot. Okay, so keywords sa ating pagbasa. Preach the gospel. Nandun pa rin ano. Mayroon pa rin yung pangaral. Pangaral. Hindi ako preaching. Pangangaral. Mabuting balita. Parang yung ano rin, no, yung to the weak I became weak, o yung sa piling na mahihina ako'y Apo. naging parang mahina rin upang kasi yung mga mahina, yung mga may sakit, katulad ni Job, binigyan ng sakit. Parang dinadamayan dito ni yung mga may sakit para ma-save daw, to save at least upang makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang.
Tama po ba yun? Alright. Pwede. Ang pangangaral ay gawain ng mga tinawag ng Diyos upang mapalapit sila sa kalooban ng Diyos. Tungo sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Duktong na lang po natin doon sa una po. Okay lang po ba? Mm-mm. Ang aral ng Okay lang. Biblia bilang pagsunod sa utos ni Jesus. And then, ano na nga po yung sinabi niyo po ulit? Sorry po. Upang upang mapalapit sa kalooban ng Diyos. Ay, tungo sa sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin, ano kaya ang ano ni San Pablo dito sa dulo? Upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Kasi wala po siyang ano ang pagkaintindi ko, wala siyang kumbaga reward kasi iniata sa kanya kumbaga tungkulin niya na i-preach yung good news. Kaya wala siyang inaasahan na ano, pero sa bandang huli kahit paano sa kanyang ginamit yung pagpipreach, makabahagi din siya dun sa grace na Biyaya. sa biyaya. Sorry po, Brother Hector. Ano yung mga pagpapala nito, yung para bang gusto niyang hindi niya matukoy, ano? Is it parang pwedeng sabing healing, gano'n ba yun? Di lang healing, yung ma-save ka, di ba? Sabi dito sa before that. Yung sa price, di ba? Sa 24, kabanata 24. Siguro healing. Yun, kaya yun. Yung may, siguro, yung gusto man healing. Yung gantimpala. Gantimpala makakamit niya. Ano yun, Brother Alex? Hindi ko po nakuha yung, sorry po, yung thought mo sinabi nyo, upang mapalapit yung mapalapit sa katotohanan. Tama po upang mapalapit sila sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. At actual ang kalooban ng Diyos ay ang katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Pero hibla na tayo. Hibla na ba? Para hibla na siya. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Yun yung sponsors. Ano sasabihin yun? Pinagagaling. Gagaling ang mga pusong wasak. Tama ba? Di, ano yan sa Salmo tong binasa ko. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Ang Salmo ay, Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Ayun. Pala. Ang acclamation, inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matupos niya tayo. Yun. So yun yung importance ng sakit nung kay Job. Diba? Kasi hindi niya pa alam, wala pa si Jesus doon, hindi niya pa alam eh. Oo. Pero yung pagpakasakit kay Job, ang answer sa kanya ay si Jesus Christ, di ba? Apo. Dahil pinasa ni Lord yung mga lahat ng pasakit para maligtas tayong lahat. Kumbaga parang foretaste yung kay Job. Foretaste kay Jesus. Na siya yung magbabata lahat ng kahirapan. So, parang pinakita lang din pero not a mere man ang pwedeng makahugas sa lahat ng kasalanan. Yes.
Okay na po ba tayo doon sa second reading na ano? Paano natin siya pangangaral ulit, ano? Ito na lang ang reading natin. Mm, Okay lang po yan. So, okay lang. ano tayo sa ano? Hibla? Po. Happy po na to. Ay, ang liit. Hmm. Meron na po bang nagsulat? Sorry, hindi ko nakikita yung ano. Ah, saan na yung chat? Wala pa. Sulat na po kayo. Sulat na po kayo sa chat room natin. Pwede ko i-dictate yung sa akin? Sige po, go ahead po. Sorry po, nag-alala lang. Go ahead po. Kahit anong kalagayan natin, kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Mapapangyari niya ang lahat ng bagay. Shwe, dagiga. Kilalanin. Mabagal po ako mag-type eh. Kahit anong kalagayan natin, kilalanin Apo. natin ang kahit nakilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Mapapangyari niya ang lahat ng bagay. Tungo sa ikabubuti natin. Ba po? Meron na po ba nagsulat? Ako, brother, Alex. Sige po, go ahead po. Dahan-dahan lang po request na. Mabagal. Kondo lang naman eh. Ang Diyos ay mabuti. Inihilom niya ang may sakit. O karamdaman ba pwedeng gano'n? May sakit. Ang sakit. Inihilom niya ang may sakit. Yun lang. Yan, meron na. Pwede ko idagdag sa number 1?
Magamat mahirap. Sige po, sandali lang po Copy. Control. Sige po, ano po? Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Trust in Him. Yeah. Meron pa po. Tayo ay mangaral. Copy. Okay lang po. Dalawa pa para isa-isa na tayo. Mga yan, nanin ko lang yan. Na-summarize ko lang lahat ng sinabi niyo. Hindi na, okay na yan yung ano, ay nasa akin yung isa. Ay, sorry. Why is it like that? Brother Tonying gumagawa pa eh. Ano mo? Nakausap mo? Meron pa po or pili na lang tayo dito? Pili na lang. Kung Alin po pipiliin natin? Isa ko na. Ako number 3 po. Kasi mas concise. Andun yung meaning ng life. Andun yung kung sino yung dapat nating pagtiwalaan. Kasi Panginoon ay purihin. Siya ay nagpapagaling. Nagbibigay ng lunas at pag-asa. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Yung common sa tatlo kasi andun yung preaching eh. Kaya yung mga Preaching. aral dapat may isali din dyan. Okay, so paano natin
ilalagay? Nandyan si Jesus na nangangaral at nagbibigay ng lunas. Hindi, doon sa number 3, dagay mo doon. Nandyan si Jesus na nangangaral. Hindi, doon sa nandyan si Jesus na word. Di ba, nagbigay. No? Before nung nagbibigay, lagay mo na. Ah, Na, na nangangaral at nagbibigay ng lunas. nangaral at Dalawa lang yung at yan. Ano? or kung ibang thought kaya, imbis na, kasi alam naman natin na nangaral na si Jesus, yung part naman natin. Kaya bagamat mahirap ang buhay, nandyan si Jesus na bibigay ng lunas at pag-asa sa atin, kaya atin ding ipangaral ang magandang balita. Tama po ba? Pwede. Diba, Brother Tonying? Okay ba? Yeah, pwede. Pwede rin. Okay na po yan. Hmm. Oh, ito And, na. pwedeng i-refresh yung bagaman. Ano po? Yung parabang Datapwat. the word hindi siya pwedeng parang ano parang umpisa di ba? Parang nag-aalinlangan kasi ang bagamat Yeah. Parang although yan sa English. Ano? Although. Although po yan eh. Although po. Although. Hindi po siya, ang ibig sabihin is, although life is Hard. difficult, life is hard, Christ is there, Christ is there. giving us, Despite. parang despite Yeah, po. pwede sigurong mahirap man ang buhay, nandyan si Jesus para i-refresh mo. Alisin na lang natin yung bagamat. Okay. Mahirap man ang buhay. Mahirap man ang buhay. Agree po kayo lahat? Pwede bang magbigay ng generalized? Kasi kung hindi mahirap yung buhay ng iba, wala na si Jesus. Sa mga hindi ibig sabihin. Yung mga lahat tayo makakaranas ng suffering, mayamat mahirap. Mahirap po. Opo. Ano po walang exempted sa pain Dahil and suffering? kahit pinakamayaman na si Steve Jobs namatay ng cancer. Ano ba yun? Basta. Pancreatic cancer. So, Ayun. siguro i-rephrase lang natin. Ano man ang hirap ng buhay, ganun. Ano man. Okay. Ako okay na sa akin yung bagaman kasi although naman yun or despite. Same. Pero okay na rin yan. Ano man ang hirap ng buhay. Nandiyan si Jesus. Comment po. Ito, ano man, parang whatever, no? Whatever difficulties you have in life, Jesus is there, ganun. Parang however difficult life may be.
Okay na po kayo dito? Sa akin, okay na yan. Okay. Hugot na po tayo. Paano ko ipapangaral ang salita ng Diyos? Ang mabuting balita. Magandang balita. Okay po kayo? Paano ko hahawakan ng kamay at ibabangon? Ay, Oo nga, ano? ang aking kapwang well, nagsasuffer. Naghihingalo. Di naman, yung mga nagsasuffer lang. Ito nga, lagdat lang to si ano. Ako ang hugot ko dyan, ganito eh. Kaya mo bang ipangaral ang mabuting balita sa kabila ng iyong mga pighati? At kahit walang pighati, Yung hugot ba? Kaya ba natin ipangaral ang mabuting balita sa kabila ng ating mga pighati? actually, mas madali lang siya ipangaral sa pagpighati eh. Yung ikaw ay mayaman at ikaw ay full of blessing, ang medyo ma-challenge yung iba na i-share. Ay mahirap din yung ikaw ay naghihirap. Napakahirap yata ang mag-aral habang ikaw ay malaki na dinadalang problema. Ayun, kasi pwede mong maging grace din yung hirap eh. Para sa iba. Maraming ganon. Pag marami ng problema, wala na. Kumakalas na doon sa mission natin. Hindi natin idagdag din sa hugot. Ano po yan? Paano ko ipapangaral ang magandang balita upang madama nila ang pagmamahal ng Diyos? Sa kanila. Okay po ba yan? Ikaw. Brother Alex, Ito po. yung to sa hibla, pwede ba nating, halimbawa ganito ang parang sa akin nandiyan si Jesus na nagbibigay lunas at pag-asa sa atin anumang uri ng buhay. Anumang uri ng buhay natin at anumang uri ng buhay meron to ganon. Kaya't atin ipangaral ang mabuting balita. Para bang lang? I-rephrase lang. Yung nandyan si Jesus nagbibigay lunas at pag-asa sa atin. Anumang uri ng buhay meron tayo, ganon. Kaya atin ding ipangaral ang mabuting balita. Kung okay lang yun, pwede naman asing ganon lang, kalang
Kasi mas ano naman dati ang pinaka-subject natin is si Jesus, di ba? So, Pangangaral ano ko niya, lang ganun. preaching. Okay. So gusto Okay niyo lang lang naman. gusto niyo lang unahin. Pero kasi nakakama naman po ito eh. Parang kumbaga ano bang tawag din sa English? Hindi, Complex ano kasi siya ang ano, sentence siya. ang, ano kasi bro, yung kapag halimbawa, nandyan si Jesus na nagbibigay ng lunas at pag-asa, pwede mong katin na lahat doon eh. Pwede mong katin doon eh. Di ba? Mhm. Pwede mo siyang katin doon. Ibig sabihin parang kumpleto na siya as is. Ganon. Opo. Kaya lang Nan, kung kasi po ano natin yung mga pagbasa, iduduktong natin. Kasi dun sa job, dun sa unang pagbasa, tinalakay kasi yung tungkol sa buhay. Tapos dun sa ano rin, sa pangalawang pagbasa, I think may mention din tungkol sa buhay na ipinapangaral niya yon, hindi siya naghahangad ng Ano meron doon? ng ng kabayaran kasi nga tinalaga yun sa kanya, something like that. So Hmm. parang i-describe Full natin point. muna yung situation. Pero syempre ang highlight nga is si Jesus na nagbibigay na dula. So gusto niyo po bang baguhin although ulit? kaya nga, hindi, sa akin kasi, yung anumang uri, dapat hindi uri eh. Kasi sabi nga, pwede nating isama ang mahirap at mayaman or anumang klase ng buhay, di ba? Anumang uri ng buhay. Eh kung ipalta natin yung hirap ng pagsubok, Nandyan Lalo po akin, ano man ang nandyan si pagsubok Jesus sa na buhay, nagbibigay lunas at pag-asa sa atin, anumang uri ng buhay. Meron tayo, kaya atin ding ipangaral ang mabuting balita. Ibalik atin ding parang, ano lang, pero ano ko lang, it is, kung okay na sa inyo yan, it's okay, fine. Ano ko lang kasi, para bang mas, nagigets ko po yung ano nyo kasi yung gusto nyo nga bigyan ng diin si Jesus. Kasi ah, kung titingnan natin, babalikan natin itong ano, Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos nga tayo. Kaya yun lang nga po, siguro ano lang, sa pag-state lang natin, parang mas madaling intindihin na whatever life may bring, Christ is there, to always give us hope and, to carry us through. So, bahagi rin natin siya. Di ba? Kasi yun, I-convince si Brother Sonny eh. Hindi convince. ah, Hindi yata convince si Kuya Sonny. ano po, babaguhin natin ulit ng hibla. hindi, okay lang. Nagbigay lang ako ng suggestion. Okay lang. Ako, hindi, Naintindihan ko Okay. naman eh. Kaya lang ang sa akin kasi para bang, yung sabi mo kanina, gusto kong ipunto na nandyan si Lord. mhm, Anumang buhay meron ka. mhm, Nandyan si Lord, anuman nagbibigay ng lunas, nagbibigay ng pag-asa, anumang buhay meron ka. mhm. Kaya ating ibalik, kaya ating ding ipangaral o kaya ating ding ipangaral ang mabuting balita para Opo. So yung gusto ano niyo na lang to, anumang buhay meron ka. Anumang buhay meron ka. O alisin natin yung hirap. anumang uri ng buhay meron ka. Anumang uri whatever ng of buhay kind you like. meron ka. Hindi po kasi Ay kung parang palitan yung hirap ng pagsubok, parang mas specific kasi yung hirap kasi yung pain and suffering is tinalakay po dun sa sa pagbasa. Tama po ba? sa Tama. Job, oh. Nandun kasi siya Pati yung sakit ng mga Pati yung sakit nung mother-in-law. lalo yun Nandoon siya. yung mga Kasi sakit. part yun ng hirap ng buhay na nararanasan, di ba? Kaya po inano natin yon. Pero syempre, ang pasubali doon is Jesus is always there. Hindi that not necessarily na although nasa pangalawang siya ng statement, hindi natin siya binibigyan ng importansya. Yun lang pero pwede nating
baguhin to kung gusto niyo po. Ano po consensus? Ay, hindi makatulong si Pero, Kuya po. pero On. usually implied dyan ako ipangaral ang magandang balita which tungkol kay Kristo yung magandang balita. Of Siyempre, course, of course. Siya naman po Yeah. talaga yung mabuting balita. Si Christ. Magandang balita, yeah. Opo, yung salvation, opo. Oh, I think sa akin medyo okay na yan. Okay na yan. Paano natin guguluhin ang isang maayos sa talakayan? Hindi lang po ako masyadong magaling sa tawag dito. Pero sa pakiwari ko po, sa aking pagkakaalam, yung pagsambit natin, kasi kailangan i-describe muna natin yung yung situation. And then tapos bibigyan na natin ng solution. Tama po ba? Yes, tama. So, okay na po tayo sa hibla. Kayo Okay po, na po. Brother Hector. Ano lang po ako, taga-sulat lang po ako, hindi ako facilitator. Pero ano yung point mo, Brother Sunny? Anong kulang dyan? Inano ko lang, yung anumang hirap ng buhay, inafter ko lang doon sa after ng lunas at paghasa. Ibig sabihin, anumang uri ng buhay mo, una mo, halimbawa, o sabihin mo, nandyan si Jesus na nagbibigay ng lunas at pag-asa, anumang buhay meron ka. Diba? So, Nireorder niya lang yung naghihirap ka man, nagano ka man, subject predicate. nandyan siya, ganon. So, in return, ano natin ang mabuting balita, pangaral din nating mabuting balita. In-highlight naman dito ni... Kaya lang tinanggal yung anumang buhay meron ka eh. Nawala yung pain and suffering. Okay. Sige, implied na lang po yung pain and suffering. Kaya lang parang nawala na lang yun. Natakpan niyo po, parang nawala yung kaya Iano mo na lang, i-cross mo lang hirap at ginhawa. Pero dapat hindi iniiwasan yung pain and suffering. Oo, dapat hindi yun, part kasi yun eh. That is your cross eh. That is your wealth. That is your resurrection. Without pain or without suffering, there is no resurrection. Pwede pong ibalik na lang natin sa dati. Sa tingin ko, mas pabor ko yung dati eh. Pero kasi ito parang nandiyan na si Jesus, sa sold na ang buhay mo, parang ganon. Pero ito, may reason ka for having him eh. Kasi kung babalikan nga po natin yung gospel acclamation at saka yung salmong tugunan, Panginoon ay purihin. Kaya nga sinusulat ko nga una sana, tingnan si Jesus, ating purihit, something like that. Parang kung gusto nyong unahin talaga si Jesus. Pero sa akin po okay na po yung yung bagamat mahirap ang buhay, nandyan si Jesus. Kumbaga, yun na yung pinaka-essence nun eh. Yung presence of the Lord. I-resentence ko bro i-press ko lang. Nandyan si Jesus na nagbibigay lunas at pag-asa anumang hirap ng buhay meron ka. Nandun na yung hirap. Ano na yung hirap, di ba? Anumang hirap ng buhay meron ka. Ano po, anumang? Ano lang, hindi na lang instead na anumang buhay meron, anumang uri ng buhay meron ka, anumang hirap ng buhay. Yan. Ibalik yung hirap kung yun. Ano ko lang, sa akin lang kasi gusto ko lang nandyan yung kapag kahit anuin mo yan, yung nandyan si Jesus na nagbibigay, it is a complete sentence na kasi yung na yun eh. Kasi kapag anumang hirap ng buhay, it is a kompleto, di ba? Pag para pero sabi ko nga, it's okay lang. Inano ko lang yung yung point ko. Ganon. So it is kapag consensus ng mas marami, okay lang sa akin yon. Pinopoint ko lang yung
nasa akin. Ganun. Apo. I-ano ko lang po sa inyo, Brother Sunny. I hope you don't mind. Ito po kasi yung parang pinakakarugtong nito eh. Bagamat mahirap ang buhay, dapat din nating ipangaral ang magandang balita. Yun po yung pinaka-gist nun eh. Kasi nandyan si Jesus na nagbibigay ng lunas. Pero whatever ang katatayuan natin sa buhay, ito inatas to sa atin eh. Na to preach the good news eh. Hindi po tayo diyan babayaran. Kumbaga talagang iniatas na sa atin 'yan. So Parang live oh, Christ, share Christ. Apo, nagigets niyo po. Kaya yung kumbaga lalim or yung bigat nandun sa dun sa susunod na kasi we all know na nandyan si Christ na siya namang natin pinagkukunan ng lakas at pag-asa. Siya rin ng lunas, di ba? But in spite of that, yung kasi may binigay siya sa atin gampanin. Yun yung ipangaral ng magandang balita. So ano man ang hirap ng buhay, ipangaral ng magandang balita. Something like that po. Ewan ko po kung tama po yung aking pagkakaintindi. Yeah, I think, Ako po, sir, agree din ako. whatever po yung nyo, yung mapagkaanuhan nyo, yun po yung gagamitin natin. So, nandyan si Jesus na nagbibigay ng lunas. Ang tutuin natin to, ano man. Okay na po ba to sa inyo? Ito number 5, yung... Mag-vote na lang tayo kung majority, yun na lang. Kayo po. Ako, number 3, okay na ako din. Okay na po ako sa number 3. Sino pa po? Brother Jerome. Ito pa rin or babaguhin natin? Unahin na natin yung nandyan si Jesus. Ilagay natin to sa hulihan. Okay lang sa inyo? Prelude kasi bro. Ha? Dapat mauna siya kasi dinidescribe yung situation eh. Diba? Ako po okay na to sa akin. Kayo po? Okay rin ako dyan. Pwede na. Yung iba po hindi nagsasalita. Neutral sila, neutral. Neutral. So okay na po tayo dito? So, doon sa reflection po, question, okay na rin po tayo? And doon sa hamon? Sa akin, pwede na. Sa atin. May sinulat po ba kayo? Hindi ko nakikita. Wala. Sa hamon po, o gusto niya ito unahin natin pagtupad? Pwede rin. Pwede rin din. Parang yun ang subject matter. Siya lang bang hamon? Pwede nun, dalawa din.
Kayo po, gusto niyo pong maglagay, Brother Sunny, Ano ibig sabihin ng paglingap? to care, yung ano po, Caring. ang tawag dito, yung works of mercy. Corporal works of mercy. Apo. Pinalalim lang bro para magtanong ka. Di ako, Bisaya ako, hindi ako. Paglingap is to care. Eh. O ang pagtupad. Sa pagtupad siguro. Kahit wala na yung sa ating kasi may ating Panginoon na eh. Alin po? Yung paglingap, Paglima. parang dalawa na yung ating. Dapat pagtupad, tapos paglingap, ganun na dapat, na kasi hamon. It is action dapat, action, dapat kasi yun ang dapat gawin natin. Pagtupad at saka paglingap. Oo, pagtupad, paglingap. Hindi. Alisin na yung sa. Paano hinahatid ang magandang balita? By example. Yon. Living by example. Kaya nga po pagtupad sa mga utos ng ating Panginoon. Yun parati yung tinitira niyan eh. Pag nagsishare nga ako ng practice what you preach, parang Pagtupad. para lang hindi lang nila ako ewan ko, parang yun ang nafe-feel ko pag sa mga kapatid ko. So, Itirahin ka kagad ng practice what you preach, parang ayaw nyo lang yata marinig tong Kasi sila practice, yun lang, you don't pray siguro, or you are not, you don't consult the Lord, or you just act on your own. Dapat isabuhay. Diba? Kaya yung pagtupad is to live. Diba? To live the commands. So dapat may sadyan sa harap ng pagtupad. Bro, hamon nga. Dapat verb ang una mo. Oo nga po. Para sige, parang direct na, no? Dapat yung dito pa rin yung ang mga utos ng ating Panginoon. Gawa mo na ng second yung at paglingap lingapin sa ating kapwa. Tapos ihatid ang mabuting balita. Dapat ganun. There is may action word, ganun. Kasi hamon na eh. Gawin mo na siguro 3, Brother Alex. Una, pagtupad. Pangalawa, paglingap sa ating kapwa. Pangatlo, ihatid ang mabuting ipangaral o ihatid o paano ba pagsasabihin natin? Ibahagi, pwedeng na. Sa buhay. Di ba yung pagtupad is to isabuhay na okay. yung utos. And then yung paglingap naman is yung ng corporal works of mercy. And by so doing, di ba pinaabot na natin yung maganda balita sa kanila? What do you think po? Basta trust in Jesus na you are doing it for Him. Action speaks louder than words. Di po ba? Kasi yun naman ang hinihingi sa atin eh. Di ba merong magkapatid, sinabihan ng tatay, o magpunta ka dun sa doon sa panganay. Magpunta ka dun sa bukid, magtrabaho ka. Di ba sabi niya, ayoko. Tapos pangalawa naman, pero yung pangalawa sinabi pero hindi pumunta. So alin ang mas
Di po ba tama yung pagtupad dun Ginawa. sa inutos? Yung action talaga. Action, oo. Pero yung action mo, ayos na ba? Oo. Ha? Yung mga action kasi na hindi naman ayon sa utos sa kalooban ng Diyos, sarili lang nila, yung mga Yun. ganun. Yun. Kaya nga nilagay natin sa mga utos ng ating Panginoon, di ba? Hmm. And then, at the same time, kasi, kumbaga, love God. Di ba? Yun ang the greatest commandment. And second is to love your neighbor. Yan, paglingap sa ating kapwa. And in so doing, maaaring mayahatid na natin yung magandang balita kasi we are living as a proof, di ba? Parang example na tayo. Ano sa English ang paglingap? Ano yun sa English? Take Oo. care daw, sabi niya kanina. Caring. Care. Caring. Care o paglingap. Or Okay. kindness. Okay yan, okay yan. Leave the word. Thank you. Salamat, Brother Astig. Prayer time. Clutch. Okay, Sino let's closing? Si Brother Amen. Jerome, no? okay po. Let's call on the Lord God in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, we praise and we thank you, Lord, for allowing us, Lord, really to ponder and namnamin, Lord, yung mga salita niyo, Lord. And Lord, we lift up, Lord, all our sufferings, all our pains, and we lift up to you, Lord, yung sakit ni Brother Sonny, kanyang sakit Yes, sa Lord. puso. We unite all our pains, Lord, with your pains on the cross, Panginoon. In Jesus' name, Lord, that for the redemptive suffering, to atone for all of our sins and to also give reparation for all those offenses against you, Panginoon. Lord, we truly accept whatever sufferings, whatever pains that you have given to us, Panginoon. So that, Lord, we really, Lord, be able to be participants as a co-redemptrix or in a redemptive suffering, Panginoon. Naturo po ni Pope John Paul II, Panginoon. Truly, Lord, we give you back, Lord, all the honor and the glory, Panginoon, sa lahat po ng mga pains, especially that Lent season is coming, Panginoon, and we would like to meditate on your suffering, on your passion on the cross, Panginoon, because this really give healing to our soul, healing not only to our body, but all to our souls. Lord, we also lift up to you yung aming mga kapatid na wala dito, Panginoon, na dadanas din ng mga sakit, katawan, sakit sa, could be bulsa, financial, also suffering, emotional suffering, most especially spiritual suffering, Panginoon, that they may be able, Lord, na to makita nila yung grasya, yung biyaya dito sa mga sufferings. Together with our dear Mama Mary to also intercede for us, to make us all in the image and likeness of her Son, Jesus, together with Saint Joseph. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ever holy and indivisible Holy Trinity, we adore you profoundly. We love you intensely, and we thank you perpetually. O glory be to the Father,
and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, is now, and never shall be, world without without end. end. Amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. First Friday bukas at ano yon? Candle representation. Candelaria. Oo. Candelaria. So, Presentation of Magsisimba our Lord dapat. in the temple. yes. First Bring Friday candle. month. First Friday. Candle Sacred mass. Heart